Good morning, good afternoon. It's lunchtime. Let's have lunch. People, how are you? Uh, Meron ako ngayon puro mga leftover. Ito lang ang hindi leftover kasi please ito. Binili ko sa Dali, grocery. Pero this one, niluto ko pa to nung I think last week. Yeah, last week. And then this one is air fried, I think, nung weekend. Dapat ibabaon ko ng, hindi ko alam kasi may gusto magbaon nito. Parehong tinidor yung gamit ko, guys. Bakit ba parehong tinidor ko? Siguro kasi minicrowave ko kasi. Kaya kung ano na lang inadampot ko ng malaki. Okay naman. Siyempre nakadat naman yun. Dapat ipapabaon ko sa isa sa kanila to. Kaya lang, luto ako ng menudo. Parang mas okay yung bagong luto. Inuulam namin kagabi, baon nila kanina. So, alam nyo yung ulam sa ref? Napapanis din siya pagka nagtatagal na siya, nagkakaroon siya ng amaw. Kaya siguro para safe, gawin mo siyang mga most na yung 1 week. Before mag 1 week, kainin mo na yun. Kasi masisira niya. Ano pagkakwentuhan natin? Sasayaw ako kanina kasi pumasok na ako sa TikTok eh. Alam nyo guys, hirap na walang kausap. Kaya, ang ginagawa ko, nagkukwento ako dito. Tapos nagkukwento rin ako kay TikTok. Sa TikTok more on, sa description mo sinusulat yung ano mo, gusto mo sabihin. While here sa YouTube, vocal. Dapat gagamitin ko itong, hindi ko alam kung nakikita nyo sa screen. May mic akong binili. Maliit na microphone. Pero to reduce yung sound, yung ingay ng paligid, para maging mas buo yung boses ko. Kinakabit yung, may kasama yan, kinakabit sa cellphone. Tapos, magiging buo yung volume ng voice mo. Tapos, yung sound ng paligid mo wawala. Kaya alam, ang bilis niya mag-lobat eh. This is just 100. I think kulang-kulang 200 pesos. Okay na sana, carry na yung ano niya, yung cost niya, kaya lang ang dali niya mag-lobat. Eh, yung ginagawa kong video sa TikTok, may ikli lang na videos, puro more on movement, like on everyday life ko, ano yung ginagawa ko, walang salita doon. Dito lang sa YouTube ako nagsasalita. Napansin ko, nag-lobat na siya, kaya ngayon, dapat gagamitin ko, hindi ko na magamit. Ang tagal niya mag-charge. Naging libang ko yung TikTok kasi ayoko matulog sa tanghali eh. Anong nangyayari pag natutulog ako sa tanghali? Yung tulog ko sa gabi nawawala. Ang hirap. Mas nahihirapan ako. Although, merong days na siguro pag mahina ang katawan ko doon, meron days na nakatulog na ako ng tanghali sa gabi. Nakakatulog pa rin ako na maayos. Bihira yun. Minsan lang yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung yung mga edad ko ganito rin. Siguro. Kaya yung dati, bata pa ako. Bata pa ako hanggang I think mga before 50. Wala akong trouble sa pagtulog. Especially noon kasi. No, I think kasi tumigil ako ng trabaho, 57 ako, 58. I think during nung nagtatrabaho ko, wala akong trouble sa pagtulog. Maybe. Sorry. Maybe because
Pagod ako nun. Pagod tayo sa office. Pagod sa biyahe. Pagod sa pagkukunwari sa opisina. Kasi may mga days na wala ka namang ginagawa. So, pagdating mo ng bahay, naanto ka na. Naalala ko nun, pandemic. Kasama ko yung anak ko lang, yung husband ko. Out of town siya. Doon siya inabot ng pandemic. Kapagod ko nun, hindi pa nagsa-shutdown nun. Before shutdown. Sa pagod ko, nakakatulog ako pag uwi ko ng office. Hindi ako nakapagpalit ng pambahay. Sabihin ko lang sa anak ko, bahala ka na dyan, magpapahinga lang ako. Sabi ko, kumain ka na lang dyan. Sometimes, nagka-take out ako ng food para sa amin dalawa. Kain na siya. Kung na ako antayin. Mamaya na ako, medyo higa lang ako. Yung lapat ko na yun sa kama, diretso na yun. Nung gising ko nung bukas na. Siguro yung bata, nakikita, naghihilik na tayo. Hindi na ako ini-istorbo. Minsan nagigising ako ng middle of the night, naanipungatan ako. Sabi ko, kumain ba ako? Ganyan. Tapos pagtingin ko, naka-opisina pa ang damit ko. Hindi na. Nahayaan ko na. Hindi ko na sinilip yung lamesa kung natakpan ba yung pagkain ko dyan. Buti naman bukas pagising ko, natakpan naman niya. So, ginagawa ko, yun na lang ang binabago ko sa office, yung hindi ko nakain. Kasi, mahalaga yung tulog, guys. Kahit hindi ka na kumain, matulog ka lang. Yun ang importante kasi healing ng katawan yun. So, ganun noon, nung nagtatrabaho ko, parang tsaka hindi ako ihin ng ihin. Ngayon, hindi ko alam. Tulog ako sa gabi. Gusto sa magdamag, twice akong babangon na para umihin. Kaya, bumili na ako ng Arinola. Malitang naman yung unit namin. Konting lakad lang, nandun ka na sa CR. Pero, ayokong magising ng todo kasi lalakad ka, susuot mo yung sinelas mo, di ba? Magbubukas ka ng ilaw. Ang daming process, yung diwa mo, nagising na. Kaya ang ginagawa ko, gagapang lang ako doon sa ilalim ng kama. CR na ako doon. May Arinola ako doon. Tapos, higa na ako. Ay pa paano, mabilis ako nakatulog ulit. Yun yung mga istorbo sa pagtulog sa gabi. So anyway, tayo napunta lang, hindi ko rin alam. Yun yun. Kaya, yun ang mahirap sa mga matatanda. Yung iihi ka sa gabi. Maybe sa mga katulad ko lang yun kasi diabetic na tayo. Baka yung normal yung mga sugar nila, hindi sila ganun. Yun. So, yun ang kinakahiligan ko ngayon. Nagtitiktok ako. Nag-practice ako ng sayaw kanina para sa TikTok. Yung simpleng moves lang. Pagod ako. Tapos nag-palpitate ako. Tapos, sumandal ako dun sa naupo ako, sumandal ako. Tapos pawis ako. Tayo ulit ako, minum akong tubig. Binitbit ko na yung baso ko dun pagbalik. Tapos, tinapat ko yung electric fan ko sa akin. Sabi ko, yung moves na sinayo ko, hindi pa nga magaslaw na move yun. Simpleng simpleng dance moves lang. Na ilang beses kong inulit-ulit kasi nagkakamali ako. Palpitate ako. Yun. Ngayon, nakapahinga na tayo. Siguro nakapahinga ako ng 1 hour. Nawala siya. Konti. Tapos, tsaka na ako makahin. Hirap talagang tumanda. Ngayon mo na lang marirealize. Magugulat ka na lang. Akala mo, bata ka po.
Isang araw may mga sakit ka na. Isang araw may mga dati mong ginagawa na dati mo namang ginagawa. Isang araw magugulat ka, marirealize mo, bakit ganun? Parang hindi ko na kaya. Ang hirap. Kaya, I don't know. Kung yung mga katulad ko nalulungkot din, o nadidepress din. Kasi ang dami nawawala sa buhay. Kaya pala yung matatandang iba, dalawa lang. Either na hindi mapakali, gusto na may kausap, o kaya nananahimik na lang. Nakatilong ko na lang dun. Pag tingin mo, tulog na. Pero ako, ang goal ko maging functional eh. Kasi, magtatrabaho yung spouse ko. Yung bunso ko, nagtatrabaho din. Ano, higa ako maghapon, di ba pag alis nila? Siyempre, hindi ganun. Ang goal ko, gumalaw para may function tayo, may silbi pa tayo sa buhay. Buti na lang, yung husband ko, medyo hindi siya maganon. Tsaka hindi, wala siyang gagawin sa akin. Hello. Darating sila maayos ako. Ever since. Simula nung nag-asawa ako. Late na tayo nag-asawa, guys. Ibang story pa yan. Mula nung nag-asawa ako, even noon, nung meron pa ako trabaho, hindi ako tamad. Kaya yung weekend ko noon, talagang maghapon yun. Ano ko naaalala ko noon? 37 ako noon, 38 ako. Nanganak kasi ako, 38 yata ako. Eh, siyempre, excited ka pa, yung bahay nyo, diba? Hindi amin yung bahay. Nag-upa lang kami ng bahay. Pero, kami lang yun nandun. Wala kaming kamag-anak na kasama. So, masipag kang mag-ayos. Pera ka pa. Every chance na tayo ikit. Bibili ako ng gamit sa bahay. Tapos, excited na akong kunyari, tablecloth, ganon, flower vase, pinggan, mga ganon. Puro pambahay. Kaya nun, bili, pamigay. Kasi pag nagsawa ako, pamimigay ko na, gusto ko ibang set na naman. Ganon ang drama ko noon. Sa sarili, hindi ako mahilig sa alahas eh. Mahilig ako sa damit, sapatos, bag, no. Hindi ako palabili ng bag. Tapos, bukod sa damit, sapatos, hindi ako mahilig maglakwatsa. Yung, bira lang. Out of town kami pa rin tatlong magkakasama o family ko. Hindi ako yung, yung may barkada. Wala akong barkada. Nagasa sa labas. Ano ang gastos ko? Bahay. Tapos, palengke, grocery, luto, kain, hugas ng pinggan, laba, plancha. Alam mo naman yung trabaho ng mga babae sa bahay, di ba? Walang katapusan. Lakas ko nun. Lahat yun, gagawa ko. Hindi ko kailangan ng katulong. Ang kailangan ko lang yung magbabantay lang sa anak ko habang lumalaki siya. Kasi maliit pa yun, wala naman akong yaya nun. Thankful na lang ako, meron akong bina ng mabait. Mother-in-law ko, siya yung nagtingin sa anak ko hanggang sa makalaki na siya hanggang, I think, hanggang mag-senior high school yata. Hindi ko masyadong sure. Okay. Siyempre, high school yung anak mo, okay na siya, marunong na siyang bahala. Sa may naluto ka na lang yan, hindi ko na kailangan na magbabantay sa kanya, siya na bahala masikaso sa sarili niya.
Kaya, tribute ko sa mother-in-law ko kasi ang tagal niyang binantayan yung anak ko. Anyway, looking back at those years, ang lakas ang katawan natin. Ako, umanda lang how many years? More than 20 years. Hanggang sa nag-retire tayo. Gulat ka na lang, mahina na yung katawan mo. May mga bagay kang gustong gawin pero ang bilis mo mapagod. Saka hindi ko rin masyadong inaano yung katawan ko kasi dati nagpukpuk ako doon, hindi ko alam, may kinabit yata ako doon. Ito na yun. Recently lang may pinukpuk ako. Grabe, sakit ng balikat ko. Buti na lang may mga hate pad dyan. Kala ko rarayumahin pa ako. Isip ko, iwa ako. Naalala ko, nagpukpok nga pala ako nung sa dingding na kinabit ako. Yun lang. Naalala ko yung nanay ko noon. Ito din, edad niya eh. Mahirap lang kami guys. Squatter kami nakatira. Bunso ako. Yung nanay ko sa edad ko ngayon, eto yung edad niya noon, namamasukan pa siya. Nag-start siya as parang labandera. Tapos, minsan pupunta ako dun sa may, malapit lang sa amin yung hamon niya eh. Parang foreigner, pero Pilipino. Parang naturalized Pilipino. Kamukha siya ni Pilita Corrales. Maganda siya kaya lang parang masungit yung ganda niya. Parang pinaghalong Spanish at saka British yung itsura. Tagalog siya. Pagkakausap kami. Yun, nakababad yun sa nanay ko, nakikipagkwentuhan. Kasi nung time na yun, parang magkaedad sila ng nanay ko eh. Eh syempre ngayon, 62 na ako, alam ko na yung feeling ng maging matanda, di ba? Yung parang kailangan, gusto, may kausap palagi. So, siya yung senyora doon. Habang naglalabay yung nanay ko, sigit sila na kwentuhan dalawa. Pupunta ako minsan doon, hinga akong baon sa nanay ko. Nakikita ko sila. Isang balayo pa ako, naririnig ko na yung mga boses nila, nagkakwentuhan sila. Nakikita ko yung senyora nakaupo sa silya, pero yung nanay ko hindi ko makita kasi natabo na ng mga labada. Walang washing machine. Manual pa ba? May mga kubre kama pa yun. Kumot, punta, tuwalya. Mga maong na pantalon. Ilang pamilya ang nakatira doon. Eh, yung mga katulong ngayon, pag kumuha ka ng katulong, sinisino ng katulong kung ilang pamilya yung pagsisilbihan ko dyan. Ilan ba yung bata dyan na maliit? Ganun. Doon yung nanay ko na masukan, hindi na question kung ilang pamilya yung paglalaba niya. Araw-araw naglalaba. Laba sa umaga. Nakikita ko yung mga sinampay tumutulog. Hindi ko alam paano na nakaraos na, hindi ko alam paano kapag umuulan, kinukuha niya ba kagad. Parang hindi ko nakitang nag-washing machine talaga. Kasi nakikita ko yung mga sinampay tumutulog eh. Nakasampay na yung iba pero siya, sige pa rin. Tapos siguro matatapos siya ng mga alas 2. Alas 3, umpisa na ng plancha. May mga natuyo ng isang araw. Ganun siya araw-araw. At my age. Hindi. Bata pa siya noon. Siguro elementary pa lang ako noon. Tapos, nung college na ako, parang andun pa rin siya hanggang mag-21 ako. Hanggang mag-22, parang ganun. Pero hindi na siya naglalaba. Siguro nung mga time na naglalaba siya, mga 50 pa lang yung nanay ko nun. Tapos nung medyo nag-age na siya ng towards 60 years old, naging cook na siya.
Iba na yung naglalaba. Kasi masarap daw magluto yung nanay ko, yun daw ang dinig ko. So, minsan may mga uwi siyang ulam sa amin, tira nila doon, pinauwi ng amo niya. Pero still, dahil sa sobrang dami ng pamilya doon, ang dami niyang niluluto. Ang sakit din sa katawan niya. Ang nakamana ng lakas ang katawan ng nanay ko, yung mga kapatid ko. Pero pagdating sa akin, tsaka yung sinundang kong lalaki, mahihina na yung katawan namin. Lalo ako, nabalita ko, yung matayin ako. Tapos ako, tsaka yung sinundang ko, kumbulsyonin. Naalala ko yung nanay ko nun, medyo may isip na ako nun. Palagi niya ako tinatanong ko, kumusta yung katawan mo? Ano yun? Maliit pa ako pag sinasama ako sa simbahan. Lagi nakatingin sa akin niya kasi, para bang, yung matayin ka na ba, mga ganun. Inis ako kasi medyo may isip na ako nun parang, siyempre, feeling dalaga, ganun, feeling dalagita. Nainis ako pag titingnan niya kasi napapatingin ako sa kanya. Baka hihimatayin kayo, mga ganun lang ang tingin sa. Kasi ang ugali ko daw, bigla na lang ako bumabagsak. Okay lang, pag tinignan niya ako, tapos para na ako namumot lang, natataranta na yung nanay ko. Pabay, ganyan, matayin, tapos mararamdaman ko na lang, tabi na yung mga tao, nakahiga na ako doon, may kumakaypay na sa akin. Nakainis. Pero wala, ganun tayo. Siguro mahina katawan ko. Anyway, kino-compare ko lang yung lakas ko ngayon versus sa lakas ng nanay ko. Layo. Walang sinabi yung katawan ko. Siguro yung nanay ko noon na pinadanas ng buhay ko ngayon na hindi naman ako mayaman, hindi naman ako nakahiga sa kaya may convenience syempre, like nagsasalo kami ng tubig, wala kaming gripo may convenience ngayon, may gripo ka na, naka-aircon ka na, puro di saksak na yung mga gamit mo, lahat di kuryente, di ba? Gagawin na lang yun, mamalengke or mag-grocery ng on your own, kahit na on your own, masarap kaya na mag-grocery tsaka magpalengke ng yung pera mo kahit papano, di ba? Hindi katulad nyo, talagang sagad. Lahat tinitipid. Lahat titakal. Siguro masaya-masaya yung nanay ko kung buhay siya ngayon. Ganun talaga. Nakalungkot isipin. Sana kung saan man sila nandoon, nakakita nila na ganito yung naging buhay ko. Sana masaya na silang dalawa ng tatay ko. Anyway, back doon sa pag sasayaw ko kanina, yun nga, pagod ako. Inom ako ng tubig. Tuloy ngayon, hindi tayo makapagkape. Kasi nagpalpitate nga ako kanina. Hindi tuloy ako makapagkape. Kakaligpit ko lang ng pinaghigaan ko. Noon ako pa magsayaw. Hindi ako namalengke ngayon kasi nakapamalengke na ako kahapon. Hindi rin ako naglaba kasi maulan. Tsaka konti lang yung lalaban. So, nung nagpapalpitate ako kanina, dahan-dahan ko naligpit yung pinaghigaan ko. Ang next kong gagawin, sabog yung kusina. Ayan pa yung pinagkainan ko kanina umaga. Hindi ko pa naligpit yung kwarto ng anak ko. Pag nagawa ko lahat yan, siguro around 3 PM yan, matatapos ako. Magluluto na ako. Ulam namin mamaya is manok na naman. Estopado. Tsaka partneran ko ng chop suey no, gulay. Binibili ko guys sa palengke yung mga hiniwa-hiwa ng mga gulay tapos naka-plastic. 40 pesos. May nakita ko na video na huwag daw bumili nun. Kasi may nilalagay daw doon para hindi
Para sariwa pa rin yung gulay. Lahat naman yun, pinipitas pa lang doon sa taniman. Meron na yung ano yun, di ba? May nilagay na dyan. Ginagawa ko na lang, hinuga ko mabuti. Whatever you do, talagang mamamatay ka. Kahit anong ingat mo. Either makuha mo rito yan, o makuha mo sa labas yun. Yung lungs ko nga eh. Ang tagal-tagal kaya ko ngayon matanda na ako. Karoon pa ng mga maliliit na bukol eh. Iisip ko na lang kasi nakatira kami sa tabing kalsada. I mean, may mga areas na kahit anong ginawa mo, ingat. Wala eh. Wala kang magagawa. Gusto mo tumira ka sa bundok, diba? Wala kang bundok. Hindi naman possible yun. Ang trending ngayon, yung big one, yung lindol. Pero matagal ng big one yan. Katrabaho pa ako, big one na yun. Nagpangon na ako ng trabaho. Yung mga tao napapraning doon. Siyempre, sa social media, nakikita na nila yung mga paghahanda doon, yung mga safety bags. Eh, siyempre, mga nagtitinda ng safety bag, di ba? Nakakita na naman sila ng pagkakakitaan. Na ma-magnify sa tao yung tungkol sa pagdating ng lindol. Kasi nagkaroon na ng lindol sa Cebu, tsaka sa... Saan pa ba? Basta 2 lindol na eh. I think Cebu, Davao. So, expected yan sa Manila eh. Pero doon nagkaroon. Kaya mga tao, natatakot na baka sumunod na yung Manila. Kasi sa pag Manila nangyari, mas maraming mga kasi puro building dito. Tapos yung quality ng mga building, walang kwenta. Siyempre, magbabaksakan lahat yan. Hindi dahil may ipit. Kaya makikita mo ngayon, mga tao nagbibili ng mga safety gadgets, yung mga emergency gadgets. Yan ang uso ngayon. Hindi ko ginugulo yung isip ko rin kasi may anxiety na ako. Tsaka sabi ko pag inisip ko yan, doon na makalabas. Tatakot ako mabalengke, mag-grocery, di ba? Ano mangyayari sa atin kapag lagi natin inisip magkakalindol? Takot ako sa lindol. Kasi nung araw, nasa MOA ang office namin eh. Lumindol ng malakas, ninervous ako. Pansin ako ng boss ko, ninervous ako. Pero, ngayon kung mauulit, halimbawa, ano lang nun, parang intensity, I think 4. Pero malakas, parang between 4 or 5. So, ano pa yung the big one, yung 7, di ba? Yung nagbagsakan na lahat. Eh, siyempre, minsan, inisip din natin yan. Inisip natin, sana mangyari yan, weekend. Sa bahay kayo pare-pareho. Sana mangyari yan. May mga grocery ka dyan na naka-stock kasi hindi mo alam kung anong possibility, di ba? Baka, yun nga, baka maraming mamatay. Shutdown ng mga kuryente, ang mga tubig, mga apektuhan. Kaya ka, may makakain ka dyan. Kasi wala ka masasakyan, sarado lahat. Nadasal ko na lang kasi kami nakakaalam naman talaga sa atin kung kailan tayo, Diyos. Gano'n naman ang buhay. 2 ways to die. You die the natural death or you die through accidents. Isa na yung lindol na accident. No? Pero pag iisipin mo yung palagi yung kamatayan mo, ay nervusin ka talaga. Kaya I don't think about it. Naalis ko sa isip ko. Okay, nakaraos na naman tayo ng maayos na lunch. Yung yung ganito, hindi ko na kinain.
Nalimutan ko kung natawag yan. Yun yung pampasarap ng pansit eh. Guys, marami na ako nakakalimutan. Parang kakademensya na ako. Yung mga term, nakakalimutan ko. Minsan, basta nasa isip ko lang na pinipilit kong, wala siya sa listahan ko, pinipilit ko lang maalala na huwag mong kalimutang bumili ng ganito. Kaya pagpasok ko ng grocery, yun na kagad item na yun ang hinahanap ko kasi wala siya sa listahan. Kasi hindi ko nga alam ang pangalan niya. So, hindi lang pangalan ng tao nalilimutan ko, pati yung mga item nalilimutan ko na rin. Anyway, hindi ko kinakain yan. Nakarausan naman tayo. So, tapos na naman ang usapan natin. Until next time. Thank you for joining me, guys. Ingat kayo lalo. God bless us all.